Magandang araw sa inyo. It's another engineering tutorial for feedback and control systems. At ang topic natin ngayon ay block diagram of control systems. So, ano ba ang block diagram? Ang block diagram ay visual representation ng relationship ng input at output ng system. Sa pamamagitan nito, mauunawa natin ang mga functional na relationship ng iba't ibang bahagi ng isang control system. Ang bawat bahagi o elemento ng system ay kinakatawan o nire-represent ng isang block na may isang input at isang output. Ang diagram na ito ay nagsisilbing shorthand method para sa paglalarawan ng relationship ng sanhi at epekto sa loob ng isang physical system. So, ito yung itsura ng block diagram, na simple block diagram ng isang control system. So, meron kang input, yung block which is the controller, and you have an output. So, yung direction ng arrow siyang nagsasabi ng flow ng signal sa isang control system mo. Okay? So, ang loob naman ng rectangular block ay karaniwan naglalaman ng isang pangalan ng element o symbol para sa mathematical operation na isinasagawa sa input upang magkaroon ng output. Ang arrow ay kumakatawan o nagre-represent sa direksyon ng impormasyon o daloy ng signal. Okay? Now, let us discuss basic elements of block diagram. Ang basic elements ng isang block diagram ay ang rectangular block, summing point, at takeoff point. So, ano bang ibig sabihin ng mga elements o bahagi ng block diagram na ito? So, unahin natin ang unang element ng block diagram, which is block. Ang block ay nagre-represent ng transfer function ng isang component. Ang transfer function ay ratio ng output sa input. So, sa figure, ang x sub s natin represent as our input. Sometimes, sa ibang librong ginagamit nilang variable letter r. Okay, tapos as a function of s. Ang s na yan is a Laplace transform o spatial values na pinag-aralan ninyo sa circuit analysis ninyo, na pwede mo i-convert yung electrical circuit into a Laplace transform. Okay? So, ang y sub s naman natin represent the output. Sometimes, sa ibang libro naman, ang ginagamit na variable o letter C, capital letter C, okay, as a function of s din. So, ang g sub s naman ay ang transfer function ng ating system. So, ang output ay nakukuha kapag minultiply natin ang input sa transfer function. So, kaya natin nakukuha yung pinaka-equation ng output natin, yung x sub s natin, pagpasok niya dito, mamumultiply siya dito sa may g sub s na to. Kaya ang equivalent ng y sub s mo ay g sub s times ng x sub s. Now, sabi natin, ang transfer function is the ratio ng output to the input. Kaya, kapag dinivide mo both sides by x sub s, makukuha mo yung y sub s over x sub s equal to g sub s. Okay? Now, let us discuss the second element naman ng ating block diagram, which is the summing point. Ang summing point ay nire-represent ng isang circle o bilog na may x sa loob nito. Ito ay pwedeng magkaroon ng dalawa o higit pang inputs pero isang output lang. Ito ay nagpo-produce ng algebraic sum of the inputs, meaning ito ay nagsosolve ng summation or subtraction o kombinasyon nito sa ating inputs na nakabase sa polarity nito. Now, let us consider this figure para maintindihan mo ang summing point. Okay? So, sabi natin, ang output ay algebraic sum ng mga inputs dito sa summing point. So, kung makikita mo, papasok yung A natin, which is positive, tapos papasok din yung B natin doon sa loob ng summing point na yun, na positive din. Kaya, ang magiging output natin ay A plus B. Okay? Kasi pag-a-addin mo yung dalawang input na yun, and that will be the output. Kasi sabi natin, ang summing point ay algebraic sum, okay, ng mga inputs. Okay? Now, let's consider another figure. Okay? So, papasok naman dito yung positive A natin sa summing point at papasok naman yung B natin dito, which is negative, sa summing point na to. Kaya, magiging output niya ay y is equal to A minus B.
Okay, so kaya naging ganun yun, di ba sabi natin, ang summing point ay algebraic sum. Okay, so pagpasok dito, okay, ng A natin, okay, karangkuhan natin yung lapis. Ayan. So A, papasok siya, di ba sabi natin, algebraic sum. So, plus, okay, papasok naman yung negative B na input natin, so kaya magiging ganito yan. So, negative B. So, kaya siya naging A minus B kasi positive times negative is negative. Kaya naging A minus B yung pinaka-output natin. Okay? Okay, let's consider another figure. So, dito, tatlo na ang input natin which is A, B, C. So, ang pinaka-output niya ay algebraic sum nitong buong inputs na ito. So, papasok yung A natin which is positive. Okay, kaya siya naging positive dito. Tapos, papasok din yung B natin which is positive, kaya plus B. So, papasok din yung negative C natin dito sa input dito, kaya siya naging negative C. So, kaya ang pinaka-output natin ay A plus B minus C. Okay, so yung iba pa sa inyo naguguluhan dyan kung bakit na ganun yung pinaka-equation niya, kasi diba sabi natin ang summing point ay algebraic sum ng mga input. So pagpasok ng A natin which is positive, papasok din yung B natin which is positive, papasok din yung C natin which is negative. So kaya naging A minus B minus C yun, kasi itong positive na to pag minultiply mo dun sa negative sign na yun is negative. Kaya ang pinaka-output ay naging A plus B minus C. Okay? Okay, let's have an example. So, sa problem number 1, consider the equation x sub n is equal to a sub 1 times x sub 1 plus a sub 2 times x sub 2 plus a to the n minus 1 and x to the n minus 1, in which x sub 1, x sub 2 to the x sub n are variables and a sub 1, a sub 2 to the a sub n are general coefficient or mathematical operators. So, draw a block diagram identifying all blocks, inputs, and outputs. So, ibig sabihin, itong pinaka given na general equation sa atin, pinako-convert into a block diagram na merong input, output, at yung block. Okay? Okay, let's answer this problem. So, ilipat natin tong equation na ito into a block diagram. So, yung pinag-aralan natin kanina, sabi natin, ang input, pagpasok nyo sa control, namumultiply siya din and that will be our output. So, yun yung gagawin natin dito sa unang equation. So, yung x sub 1 natin, which is the variable, that will be our input, at yung a sub 1 naman natin, ang control. So, kaya ganito ang kalalabasan ng pinaka-block diagram niya. So, pagpasok ng x sub 1 dito, sa may control mo, which is a sub 1, magiging a sub 1 times ang x sub 1 and that will be our output. So, ganun din ang gagawin mo doon sa second equation at saka doon sa last equation na yan. Okay? Kaya ganito ang kinalabasan niya. Okay? Sa tatlo na yon. So, kaya siya may dot dyan sa may part na yan kasi infinite yung equation mo. So, nilagay din natin doon. So, magagamit ka ngayon ng summing point kasi nag-a-addition siya dito sa bawat equation na ito. So, kaya gumamit tayo ng summing point para ipasok lahat ng mga inputs na yun doon para magsasama-sama sila at yun na magiging output natin. So, don't forget to ilagay yung mga sign, okay, nung dun sa summing point mo. So, dito, nagkataon lahat sila nag-a-addition dito, kaya lahat ng daladalang sign nung dun sa summing point mo ay puro plus. Okay? Okay. Yan. So, dito, kung makikita mo, a sub 1, x sub 1, papasok dito. So, plus ng a sub 2, x sub 2, which is positive din. Tapos, papasok din yung last equation natin na a sub n minus 1, x sub n minus 1 dito. So, that will be our output, itong pinaka-equation na to. So, that's how you do the changes ng equation into a block diagram. Okay? So, baka yung iba sa inyo ay nagtatanong na baka pwedeng pagpalitan yung posisyon ng a sub 1 sa x sub 1. Hindi pwede kasi ang input natin ay laging variable. Tapos yung nilalagay natin doon sa control, sabi natin ang ginagawa ng control ay operation. Okay? So kaya kung mapapansin mo, ang operation na ginagawa nung coefficient natin at saka variable natin ay nagmumultiply. So ganun naman ang operation na ginagawa sa block diagram na pagpasok ng input mo doon sa control mo, yun ay nagmumultiply. Kaya ganun ang kinalabasan ng pinaka-output niya. Okay?
Okay, let's have another example. So, problem number 2, draw a block diagram of the equation x sub 2 is equal to a sub 1 times the quantity ng derivative of x sub 1 with respect to dt. Sa problem number 3 naman, draw a block diagram of the equation x sub 4 is equal to the integral ng x sub 3 dt. So, dito sa may problem number 2 natin, ang x sub 2 natin, okay, ay ang output natin. Okay? Ang a sub 1 natin is the coefficient, tapos itong derivative of x sub 1 over dt, ito naman yung operation niya. Okay, yung x sub 1 natin, yan yung input natin kasi variable yun, di ba? So, ibig sabihin yung magiging operation niya ay derivative, okay, with respect to dt. So, dito naman sa problem number 3 mo naman, okay, ang x sub 4 mo ang output mo, ang x sub 3 mo naman ang input mo, tapos yung integral ng dt na yun, yun naman yung magiging operation mo o yung control. Okay? Okay, let's answer this problem. So, sa problem number 2 ay draw a block diagram of the equation x sub 2 is equal to a sub 1 times the quantity ng derivative of x sub 1 with respect to dt. So, sabi natin kanina, ang x sub 2 mo ay yung output mo, ang x sub 1 mo ay yung input mo, and yung derivative mo naman, the 2b are controlled kasi yun yung operation. So, yung a sub 1 mo din ay magiging control din natin kasi yun ay coefficient. So, kapag dinrawing mo siya into a block diagram, so ito yung x sub 1 natin, which is the input. So, magdodrawing ka ng block kasi operation ang ibig sabihin nun. So, doon may ilalagay yung derivative. So, pagpasok niyan dito, nung input nating x sub 1 na yan dito sa derivative na to, mamumultiply siya doon. Kaya naging derivative ng x sub 1 with respect to dt na siya. So, magdodrawing ka ulit na isa pang block. Doon mo naman ilalagay yung coefficient which is a sub 1 kasi nagmumultiply siya dito sa pinaka-term na ito. So, kaya pagpasok ng derivative ng x sub 1 mo with respect to dt dito sa a sub 1 mo, yun yung kalalabasan niya, yung pinaka-equation na ito, and that will be your output, which is x sub 2. Or, dahil sabi natin, dito sa term na to, nagmumultiply ang dalawa na yan. Okay, yung dalawang control na yan. So, pag multiply mo yan, pwedeng ganito, maging isang block na lang siya. At nandun na lahat yung loob ng a sub 1 mo times yung derivative ng function mo. Okay, so pagpasok ng x sub 1 mo dyan, magiging a sub 1, derivative ng x sub 1 with respect to dt, and that will be our output. So, ito na yung magiging final na block diagram mo, yung pinaka-single. Kasi ang habol natin, masimplify mo yung pinaka-block diagram into a simplest form. Okay? So, sa problem number 3 naman, so draw a block diagram of the equation x sub 4 is equal to the integral ng x sub 3 dt. So, ang x sub 3 natin, that will be our input. So, integral ng dt natin, that will be our operation, which is our control. At yung x sub 4 mo naman will be your output. So, ito yung output mo, ito yung input mo. So, yung control natin ay yung integral ng dt. So, nandun siya sa gitna, doon sa block. So, pagpasok ng x sub 3 mo dito, mamumultiply siya dyan. Kaya ang kalalabasan, integral ng x sub 3 dt. Okay? Now, let us discuss the last element, which is the take-off point. Ang take-off point ay isang point, okay, kung saan ang parehong input signal ay maaaring dumaan sa isang branch o higit pa. Ibig sabihin, sa tulong ng take-off point, maaari natin i-apply ang parehong input sa isa o higit pang mga block o summing points. So, katulad dito sa may figure na ito, makikita mo meron siyang take-off point doon sa may input natin. So, pagpasok naman dyan sa input na yun, pwede siya mag-branch out, okay, ng isa o higit pa. So, katulad nito, pagpasok ng input mo dito sa may take-off point na ito, nag-branch out siya sa tatlo. Okay? So, yung bawat input na yan, may kanya-kanyang operation na pwedeng gawin yan kung saan mo man siya ikukonekta. So, yun yung gamit ng take-off point. Okay? So, nilalagay natin siya para may branch out mo yung mga input na yun kung yung bawat input na yun ay may individual na operation na gagawin. Okay? So, katulad din dito sa may pinakababang diagram, okay? So, makikita mo may take-off point pagdating doon sa output. So, let us say, hindi maganda yung output na yun. So, ang gagawin nung input doon bago lumabas siya doon sa output na yun, babalik ulit siya doon sa input para itama ulit yung gusto niya maging desired output niya. So, gumagamit ang take-off point para gawin yung ganong klaseng operation. Okay? So, ang tawag natin niya sa diagram na yun ay feedback. Okay? Diagram na pag-aaralan nyo in the later part nitong topic na ito. Okay?
Now, let us discuss block diagram representation of electrical system. So, sabi niya, yung mga electrical system na pinag-aaralan natin sa circuit analysis ay pwede daw i-represent into a block diagram. At alam naman natin ang mga common elements na pinag-aaralan natin sa circuit analysis ay resistor, inductor, and capacitor. So, ang procedure daw, unang gagawin mo, i-convert mo muna daw yung time domain ng electrical circuit mo into an S domain o special values ng electric circuit natin na gagamitan mo ng Laplace transform. Pangalawa, isulat mo daw lahat ng equation ng mga current na dumadaloy sa series connection at lahat din ng equation ng voltage natin across sa bawat shunt branches o parallel branch no circuit natin. And then sa 3 naman, sabi niya, i-draw mo daw lahat ng block diagram nung lahat ng equation na ginawa natin doon sa pinaka-circuit na yon. And then, and the last one na gagawin mo, i-combine mo lahat ng buong block diagram na yon in order, okay, para makuha natin yung pinaka-overall block diagram ng electrical circuit natin. So, that will be the procedure na you're going to follow sa pag-convert ng electrical circuit into a block diagram. Okay? Okay, let's have an example para maintindihan nyo kung paano mag-convert ng electrical circuit into a block diagram. So, sa problem number 1, draw a block diagram for the series RC electrical control system. So, ito yung given RC circuit natin. So, pinako-convert itong RC circuit na to into a block diagram. Okay? Okay, let's answer this problem. So, i-convert natin itong electrical circuit natin na to into a block diagram. So, susundin natin yung procedure na tinuro kanina. So, una, yung pinaka electric circuit natin, i-convert natin into Laplace transform. Okay? So, ang kalalabasan na circuit niyan ay ito. Okay, yan. Yan. Okay, so, sabi natin, kung babalikan mo ang circuit 2 mo, okay, circuit analysis 2 mo, ang R natin ay ang mga value niyan puro real, real values, at ang mga value naman ng reactance natin, which is X sub C, okay, ay imaginary. Okay, so sa mathematics ang ginagamit nating letra para sa imaginary ay I. Sa circuit analysis to, ang ginagamit naman nating variable ay J. Okay? So ito, sabi natin, ang capacitive reactance natin sa circuit analysis to, ang formula, okay, ay equal sa 1 over J, okay, omega C. Yan yung pinaka-formula niya. So, sa Laplace transform, ang S natin ay equal sa J omega. Okay? Kaya, ang kinalabasan nito, kapag nilipat mo yung pinaka-equation na yan, magiging 1 over, ang J omega natin ay S, so kaya siya naging S times C. Okay, so, kaya yun yung nakita mo dito. And then, you copy all of the variables again. Okay, so dito, paano nabuo yung buong equation na yan? Magki-KBL ka. Maglulup ka dyan. Okay, you use the KBL. Okay. So, pagpasok mo dito, paglabas mo dito sa positive sign na yan, magiging B sub I. Okay, positive. Okay. So, pagpasok niya dito, sa part na ito, okay, magiging minus ng IR, okay, pagdaloy ng current mo dun, and then dadaloy na yung kuryente papunta dito, so B sub O yun, so lalabas ka na negative term na yun, minus B sub O is equal to 0. Okay, so ang kalalabasan na ngayon na equation mo kapag nilipat mo itong negative IR na to sa kabilang side, magiging IR, okay, is equal to B sub I, okay, minus ng B sub O, yan yung equation niya, and then you divide both sides by R para makuha mo yung equation ng current mo. So, kaya ito yung pinaka-equation na kinalabasan. Okay? Kasi yun yung nasa procedure 2. Kuhanin mo daw yung mga magiging equation ng current at saka voltage mo doon sa circuit diagram mo. So, nakuha na natin yung equation ng current natin. Okay? So, yung pinaka-simplified form niya,
Okay? So, ipinactor out lang natin yung 1 over R na yun, kaya naging 1 over R B sub I minus B sub O. Okay? So, pagdating dito, sa term na to, mapapansin mo, yung voltage across dito sa capacitor mo to, o dito sa capacitive reactance mo na ito, okay, ay equal dun sa current na dumaloy sa kanya times nitong capacitive reactance mo. Okay? X sub C. Okay? So, yung B sub O mo dun magiging equal dun sa I na dumaloy sa kanya, Ohm's law. Okay? Times ng X sub C. So, that is equal to I, tapos ang X sub C natin, okay? Ang X sub C mo ay equal sa 1 over S over C. So, kaya ganito ang kinalabasan ng pinaka-equation naman ng pinaka-output voltage natin across dun sa capacitive reactance na yun. Okay? So, ibig sabihin, para maintindihan mo itong buong topic na to, okay, kailangan mong balikan yung circuit analysis 2 mo kasi yun yung mga procedure na ginagawa dito sa pag-convert ng block diagram natin nitong electrical circuit na ito. Okay? So, pupunta na tayo dun sa procedure 3 dahil nakuha na natin yung mga equation ng current and voltage natin dun sa given circuit natin. Pwede na natin siya ngayon ilipat into a block diagram. Okay? Okay, let us continue. So, ito yung mga nakuha nating equation kanina. So, ililipat na natin siya ng block diagram. So, ang una muna natin gamitin itong equation ng current natin. So, gagamit tayo ng summing point, okay? Kasi sabi niya, yung input voltage mo minus nung output voltage mo, nakamultiply dun sa 1 over R mo, at yun ay equal sa I sub S mo. So, dito, gagamit ka ng summing point. So, input mo ay yung B sub I natin, tapos papasok din yung B sub O natin dun sa summing point na yun. So, lalagyan natin negative kasi naka-minus siya doon. So, paglabas niya dyan sa summing point na yun, magiging B sub I as a function of S minus ang B sub O as a function of S natin. So, ito na yan, yung unang term na yan. Okay? Tapos, sabi niya, mamumultiply siya doon sa 1 over R. Eh, di ba ang 1 over R, sabi natin ay operation. Okay? So, yun yung ilalagay natin doon sa block. Okay? Kasi yun yung control natin. Yan yung controlling factor natin o control element natin. So, magdodrawing ka ngayon ng block. Okay? Doon may ilalagay yung 1 over R. So, pagpasok nitong input na yan na B sub I as a function of S mo na yan minus B sub O as a function of S mo na yan, dito sa control block na ito, mamumultiply siya dyan. So, ang kalalabasan no, ay si IS na, which is 1 over R B, times ng B sub I as a function of S minus B sub O as a function of S. Okay? So, ito na yon. So, ito naman ang ipa-plot natin, itong diagram na ito. Okay? So, kung mapapansin mo, sabi niya, ang B sub O mo as a function of S mo ay equal sa I times ng 1 over S sub C. So, yung 1 over S sub C natin, yun yung control natin, at yung I natin, yan yung input naman natin doon sa pinaka-block. At ang magiging output naman niya ay si B sub O as a function of S. Kaya, kapag dinrawing mo siya, ganitong kalalabasan niya. Ang input mo ay yung I sub S, tapos yung control mo doon is 1 over S sub C. So, pagpasok ng I sub S mo dyan, mamumultiply siya dyan, and that will be the equivalent ng B sub O mo, which is itong equation na ito. So, kung mapapansin mo, dito sa pinakaunang diagram natin, okay, ang pinaka-endpoint niyan ay si I sub S. So, pwede mong i-connecta na ngayon yan dito, okay, sa pinaka-unang drawing na yan. Okay? Okay, let us continue. So, i-connecta na natin yung block diagram 2 natin doon sa block diagram 1 natin kasi yung I sub S na yan, i-connecta na natin dito sa unang block diagram. So, ang kalalabasan niya, pag pinag-connecta mo na siya, ganito na siya. Okay? So, kung mapapansin mo, mabubuo mo pa rin yung buong equation mo. So, kaya tayo gumamit ng take-off point doon, okay? Kasi yung B sub O natin na yun ay nagsisilbing input dun sa summing point natin. So, kaya ka gumamit ng take-off point at feedback line papunta doon sa summing point na yun para mabuo mo tong term na ito. Okay? Kasi hindi yan mabubuo kung hindi mo pababalikin yung pinaka-output na to dun sa pinaka-input kasi input siya dito sa summing point na to, yung B sub O na yun.
Okay? So kung mapapansin mo, kung titignan mo yung buong block diagram mo, mabubuo mo pa rin yung buong equation na na-derive mo kanina. So yung B sub I as a function of S mo, okay, papasok dito sa summing point, at as well as yung B sub O as a function of S mo, okay, papasok din dyan sa summing point na yan. So ang daladala niya ay negative sign, so positive sign yung isa, kaya ang kinalabasan ng equation, B sub I as a function of S minus B sub O as a function of S. Okay, so eto, sabi natin, yung equation ng I sub S natin ay I sub R times itong term na to. So, kaya, nag-drawing tayo ng block, okay? Kasi sabi natin, operation yun, okay? Ng control. So, kaya doon natin nilagay yung 1 over R na yan. So, pagpasok nitong input na to, na B sub I as a function of S minus B sub O as a function of S, mamumultiply siya dito sa 1 over R. Yun naman yung magiging equation ng I sub S na drive natin kanina. Tapos, sabi din natin, yung I sub S natin, kaya tayo nag-drawing ulit dito ng isang block, kasi yun naman yung control para dun sa B sub O as a function of S na output natin. So, kaya natin nilagay yung 1 over S sub C dun sa block na yun, kasi yun yung control natin. So, pagpasok ng input natin na I sub S na yan dito sa block na to, mamumultiply siya dun sa 1 over S C. Okay, so yun naman yung magiging equation na na-derive natin kanina, which is si B sub O as a function of S. Tapos, gagawa ka ulit dyan, maglagay ka ng take-off point, okay, para mag-branch out yung pinaka-input dyan. So, pag lagay mo ng take-off point na yun, maglagay ka ng feedback line pabalik doon sa summing point para mabuo mo ulit itong pinaka-equation na ito. Okay? So, that's how you convert electrical circuit into a block diagram. So, ito yung pinaka-final na overall block diagram ng conversion ng RC circuit natin kanina. So, ito yung magiging final answer niya. Okay? So, sana marami kayong natutunan. Okay? So, I guess that's it. See you again sa susunod na tutorial. Don't forget to like and subscribe. Until next time, bye-bye!